Magandang buhay! Ito ang inyong Lola, si Lola Madam. At ngayon isa-share ko sa inyo yung mga gustong ipanalangin ng Panginoon. Mga sinabi niya na dapat natin ipanalangin. So, kung kayo po ay intercessors o kayo, meron din kayong pagkatakot sa Diyos, sumasambalataya kayo sa Kanya, maki-join kayo sa akin. No po, at ilista nyo to yung mga dapat natin ipanalangin at masabi nyo yan sa prayer nyo sa inyong sariling quiet time o kaya ma-share nyo sa inyong church. Okay ba yon? Yan. Kasi lahat naman tayo nagnanais sa ang ating bansa talagang maging maayos, di po ba? So kung ganon, maki-join kayo. Pero bago yun, kung di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam at mag-follow sa ayun na sa YouTube, tapos kung sa naman, sa TikTok, ako si Gloria Cagacian Villanueva. Follow na. Okay? Ito yung sinabi ng Panginoon na dapat natin italangin. Yung pong body of Christ. Yan. Yan po ay ipanalangin na maranasan daw po natin yung katulad ng mga nararanasan sa ibang bansa. Katulad sa Amerika. Na talagang nagkakaisa sila. Marami po yung sumasamba, nagpupuri yan para sa Panginoon. Parang naging ganyan nung buhat nung namatay si napatay si Charles Kirk na binarel, di po ba? At sabi nga naman, naalala ko yung sinabi ng Lord before, that the blood of martyr is the seed of the church. Yan. Kaya ayan, may nangyayari ganyan sa Amerika. At ganun din po sa atin. Pag-pray din natin yan. Kasi nga, tapos talagang maging masigasig tayo sa pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. At ito po yung sinasabi ng Panginoon na pagka kasi tawag dito, lumaganap na ipahayag ng sa buong mundo ang word ng God, which is yun nga, yung ang tawag dito, yung gospel. Ito pa yung sinasabi, nasabi ng Lord, para daw bumalik na siya. Sabi niya ganun. And this gospel, ito ay sa Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Yun po. So, yun po yung mangyayari. Wow! Makikita na natin ang ating Lord and Savior Jesus Christ. Di po ba? Dadating na siya. Ganyan. Tapos, sabi niya, hindi lamang yon. Para naman sa bansa, ito po daw yung dapat nating ipanalangin. Ipanalangin natin na ang hustisya at katarungan ay mamayani dito sa ating bansa, lalo na diyan sa mga katiwaliang nangyayari sa ating bansa, di po ba? At yung nakita natin yung hearing sa Senado kanina, wow, ang daming mga sangkot, pero ayan, mga taong gobyerno at mga politiko, di po ba? Yan. At nawa, yung mga yan, talagang pagbayaran nila yung mga ginawa nilang pangungurakot sa ating bansa. Sabi ni pangalan nito, si Marcoleta, gusto pa niya maging witness under witness protection program, yung mga Diskaya na pinakamalalaking mga nangurakot, para lang isisiwalat lahat. Ang sabi naman ni Remulla, kailangan ng restitution. Ano ibig sabihin na, isoli nila yung mga lahat ng kanilang ninakaw. Pagka nga sa Biblia, alam nyo ba, yung mga ganyan nagnakaw is kailangan sa restitution, magdagdag pa sila, 25%. Parang gano'n, Kaya, yun.
So, yun, magkaroon ng hustisya at katarungan para sa ating bansa. Kasi tayo ninakawan di po ba? Yan, ngayon, ano pa yung dapat na ipanalangin natin? Dapat, itong mga ito, yung mga nagrally at mga magrarally pa, wag idaan sa dahas, no? Wag idaan sa dahas yung mga bagay na gusto nilang gawin. Hindi katulad nangyari dito sa dito sa diyan sa Manila. Aba, merong mga napanood niyo ba yun? Sinunog yung van, sinisira pati yung traffic light, ganyan, no? Tapos yung mga pulis, mahigit 100 yung nasaktan, buti walang napatay. Hallelujah. Amen, di po ba? Sino sabi, ipanalangin din natin, ma-expose kung sino man ang nasa likod ng kaharahasang iyan. At kanina, sa news, ang nandiyan pala nasa likod daw si Topacio, si ES dati, attorney. Sino nga yun? Basta yung dating ES si Marcos, no? Tapos, kung sino pang politiko, ganyan. So, yun, ma-expose kung sino ba talaga yung nasa likod ng karahasang iyan. Kasi mga teenager, ganyan, ng mga mukhang addict daw. Baka naman kasi talagang nabayaran lang sila at sino yung mga nagbayad na yan. Yan po yung ipanalangin daw po natin, ma-expose kung sino man. At higit sa lahat po mga kapatid, ipanalangin natin talaga yung ating presidente, na talaga magkaroon siya ng katatagan, sa mga nangyayaring mga anomalya, mga napakaraming suliranin ng ating bansa, di po ba? Na kailangan niya ng lakas ng loob, tibay ng dibdib. At sabi pa ng Panginoon, panalangin yung yung makilala ng mga Pilipino at kilalanin yung mga ginagawa ng ating Pangulo, yung kanyang pagpupunyagi, talagang pagsisikap, pagpupunyagi para sa kaayusan ng ating bansang Pilipinas. Basta naman tayo makakakita ng ganyang presidente. Grabe po. Pero nakita ko rin kanina, grabe naman magmura yung isang vlogger. Grabe talaga magmura. Minumura ang presidente. Mag-ano kayo. Kung sino man yun, kinakailangan pagsisihan niya. Kasi babalik sa inyo yan. Kasi ang Diyos natin, Diyos ng katarungan. Ginagamit nga niya yung ating presidente para sa ikaaayos ng ating bansa, ikabubuti. Pero ano ginagawa? Kung murahin, ako po, hindi ko pwedeng masabi, hindi ko kayang sabihin. Grabe yun, po. Kaya lang naman kasi, talagang, kung para sa kaayos ng bansa, siyempre meron kalaban. Sino kalaban? Di mga kampo ni Satanas. Kaya kayo, malatama kung sino yung mga kampo ni Satanas Kung magsalita, grabe. Di po ba? So, yun po. Yun po yung dapat natin ipanalangin at tandaan po natin ng ating Diyos na ating pinananalanginan ay makapangyarihan, at siya po ay tumutugon sa ating mga panalangin sapagkat sa Kanya nanggaling mismo itong mga panalangin ito. Amen po ba? So, ito ngayon ang inyong lola, si Lola Madam. Pag-pray niyo yan sa inyong sariling debosyon at sa inyong church. Okay? Nagsasabi sa inyo, ang inyong Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo saya ng buhay. God bless everyone. Bye!